Welcome back sa channel. Diretso na tayo sa usapan. Ang laking balita, grabe, Marcus Smart, oo, yung dating DPOY Laker na. Oo nga eh. Grabe yun ha. Galing sa buyout sa Wizards, tapos pumirma ng 2-year, $11 million deal. At ang matindi pa raw, chikas na, si Luka Doncic mismo, nag-recruit sa kanya. Pasabog. Totoo yan bro. At potentially, malaking acquisition to para sa Lakers. Alam mo, Paano? Saan exactly? unang-una yung perimeter defense. Medyo, alam mo na, butas sila dyan last season, lalo na't nawala pa si Dorian Finney-Smith ngayong summer. OCDFS. Sayang yun. Exactly. So dito, papasok si Smart. Tandaan natin, dating Defensive Player of the Year yan. So yun yung pinakamagaling dumepensa sa buong liga. For one season, 3 beses pa all-defensive first team. Solid. Oo. Tapos bukod sa depensa, may playmaking din yan. At syempre, yung experience, veterano na sa playoffs, 9 straight seasons yon kasama Celtics, bago mapunta sa Memphis at Wizards, dala niya yon. Okay, gets ko. Matindi nga sa depensa si Smart, kilala sa toughness, yung mga hustle plays, yung mga dive sa bola. Alam mo yun, yung pangungulit sa kalaban. Yon. So, ini-expect siya na maging parang key player of the bench. Siguro leader ng second unit. O parang ganun nga. Pero ito yung iniisip ko, hindi ba spacing at shooting yung isa sa mga malaking tanong palagi pagkasama sina Luka at LeBron? Yon. Good point. Paano papasok si Smart doon, lalo na galing bench? Di ba kailangan nila yon para mas lumawag yung opensa? Well, what's fascinating here is, yung point of attack defense niya, yun ang crucial eh. Kasi imagine mo, pwede niyang kunin yung primary ball handler ng kalaban. Okay. Para medyo makapahinga sina Luka or si LeBron sa defensive end na yon, malaking bagay yon lalo na sa regular season grind, tapos playoffs pa. Gets. Para may energy pa sila sa offense. Tama. Sa offensa naman, totoo, hindi siya yung elite shooter talaga, pero kaya niyang mag-initiate ng offense para sa second unit. Mag-drive, mag-kick out, or simply dalhin yung parang chaotic energy na minsang kailangan nila pag medyo natutulog yung team. Okay, may point. Pero eto na yung malaking pero. Yung health niya talaga ang issue. Malaking issue. Oo, nabasa ko rin yan. 31 years old na siya. Tapos yung huling 2 seasons, grabe, 54 games lang nilaro niya total. 20 lang sa Memphis, tapos 15 lang sa Wizards last season. Iba't ibang injuries kasi kasama yung sa daliri niya, 'di ba? Oo nga, no? Grabe. Tapos yung stats niya medyo bumaba rin last season, mga 9.3 points. Tapos, teka, may nakalagay dito sa source natin, 22.5 assists daw. Ha? 22.5? Imposible yun. Baka typo. Feeling ko typo lang to, ang taas eh. Baka 2.5 assists yan o 3.5. Anyway, tapos 1.1 steals in under 19 minutes per game. So yun talaga, malaking tanong, mananatili ba siyang healthy? Yun ang gamble. Kasi kung oo, steal tong deal na to eh. $11 million lang. Kung hindi, yun ang risk. Oo nga, no? Nakakatuwa yung reactions online. Grabe, Lakers Nation nagpipiesta. Parang championship na daw ulit. Oo nga, excited sila. Pero yung mga taga-Boston, ang sakit daw sa puso, makita si Smart na naka-purple and gold. Parang betrayal daw. Grabe. Natural lang yun, tagal din ni Smart dun eh. Heart and soul nila yun dati. So ano ba talaga ang ibig sabihin nito for the Lakers? Sapat na ba tong isang Marcus Smart considering na ang goal talaga nila is championship with Luka and LeBron? O parang kulang pa? Kailangan pa ng isa pang malaking move? Kung titingnan natin sa bigger picture, parang swak na swak to sa strategy ng Lakers lately eh. Ano yung strategy nila? Puro short-term, value deals, parang ganun. Tandaan mo, kinuha rin nila si DeAndre Ayton, galing din sa buyout market. Oo, si Ayton din pala. Yung buyout, di ba? Yun yung nagkasundo player at team na tapusin yung kontrata para maging free agent siya, usually for less money. Okay. Itong deal ni Smart, 11M young for 2 years. Tapos player option pa yung second year. So parang 5.5M lang per year, average. Ang baba nun para sa potential impact niya kung healthy siya. Oo nga, mura nga kung iisipin.
Feeling ko ginagawa nila to para manatiling flexible yung salary cap nila. Kasi may mga chismis, di ba, na tina-target daw nila sina Giannis or si Jokic sa 2027 free agency. Wow, 2027 pa yun ah. Oo, pag malapit na raw matapos contract ni LeBron, na gusto rin daw mag-retire as a Laker. So parang si Smart, low-risk move siya na may potential high reward. Pero ulit-ulitin ko nakasalalay talaga lahat sa health niya. Lagi bumabalik doon, no? Sa health. At saka kung anong version ni Smart ang magpapakita. This raises an important question din. Yung DPOY caliber Smart ba, yung makulit at matindi dumepensa, o yung limited version na nakita natin last season dahil sa injuries? Here's where it gets really interesting. At ito siguro yung tanong para sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo, itong pagkuha kay Smart, game changer ba to para sa Lakers? Para sa championship aspirations nila this season? Magandang tanong yan. Oo, isa lang siyang magaling na piyesa. Oo, pero kulang pa rin. Parang temporary fix lang sa mas malalim na kailangan ayusin para makipagsabayan talaga sa mga top teams. Ano sa tingin mo? Pag nilayan mo yan. Yun ang magandang pag-isipan talaga habang papalapit yung season. Maraming pwedeng mangyari. Oo nga. Well, hanggang dito na muna tayo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa channel natin para sa mga susunod pa nating paghimay-himay at analysis na tulad nito. Hanggang sa muli!